Nakita natin sa nakaraang episode ang pagpapakita ng S-rank gate sa Japan, na nagtulak sa kanilang guild na humingi ng tulong kay Yuri Orlov, ang pinakamalakas na support type hunter sa mundo, upang harangan ang S-rank gate. Sa episode din na ito nakita natin na bumalik na si Jinwoo sa Kartenon Temple, at nagsimula na siyang makipaglaban sa mga higanteng estatwa na narito. Sa headquarters ng Hunters Guild, nagpupulong si Go Gun-hee kasama si Matsumoto Shigeo na chairman ng Japanese Hunter Association. Pumunta dito sa Korea si Shigeo mula pa sa Japan upang maglaan ng kontrata na maglilipat sa gobyerno ng Korea ng karapatan sa lahat ng Essence Stone na nasa Jeju Island. Ang alok na ito ay kahina-hinala kaya napatanong si Gon-hee kung ano ang kapalit nito. Sinabi naman ni Shigeo na nais lang niya na upahan si Sung Jinwoo. Nang marinig ito ni Gon-hee, napatawa ito ng kaunti at sinabing hindi parte ng Hunter Association ng Korea si Sung Jinwoo. Ngunit alam na ito ni Shigeo at ang tanging nais lamang niya ay mabigyan ng pagkakataong makausap niya si Sung Jinwoo mismo. Nang marinig ito ni Gon-hee, sobra itong nagtaka dahil napakalaking halaga ng pera ang itinaya ni Shigeo para lamang makausap si Sung Jinwoo. Iniisip nito na dahil ba desperado na ang Japan na saraduhan ang gates sa Tokyo ngayong wala na ang malakas nilang bayani na si Goto Ryuji. Pagkatapos ng mahabang pag-isip, hiniling ni Gon-hee na makipag-usap kay Shigeo na walang interpreter. Lingid sa kaalaman ni Shigeo, ang tatay ni Gon-hee ay may maliit na negosyo sa Japan noong ito ay bata pa. Madiing salita naman ang binitawan ni Gon-hee kay Matsumoto Shigeo, at sinabing kung ito ay parte ng mapanlinlang niyang plano ay itigil niya ito. Tila inosenteng bata naman si Shigeo nang tanungin niya kung anong ibig niyong sabihin. Sinagot siya ni Gon-hee na nabalitaan niyang humiwalay ang Blade Guild kay Shigeo. Napabalikwas naman sa magkahalong gulat at galit si Shigeo dahil paano ito nalaman ni Gon-hee. Sinabi nito na masyadong halata na bakit hindi tinatanggap ng Blade Guild ang pondo mula sa Hunter Association maliban na lamang sa tulong mismo ng gobyerno ng Japan. Ang Blade Guild kasi ay naging isang sunod-sunuran sa Hunter Association ng Japan noong buhay pa si Goto Ryuji. Kayang pasunudin ni Shigeo ang guild na ito sa kahit anong gusto niya. Kaya hinala ni Gon-hee na mayroong naging agawan sa kapangyarihan noong nabuwag ang Blade Guild at hindi na ito makontrol ng Hunter Association. Kaya lahat ng pangyayari mula sa pagkamatay ni Goto Ryuji, sumunod ay pagkabuwag ng Blade Guild, sa hindi makontrol na alitan ng mga guilds sa Japan, hanggang sa mga sakripisyong ginawa dahil sa panloloko. Lahat ng ito ay sasaluhin at isisisi kay Shigeo. Hindi na alam ni Shigeo ang gagawin dahil sa mga narinig nito. Ibinunyag ni Gon-hee na ang kamera na gamit ni Shigeo ay konektado sa grupo ni Goto. Galit na isinawalat ni Gon-hee ang lahat ng ito kay Shigeo. At sa lahat ng kasalanan niya, hindi ito ang panahon upang makipagnegosyo gamit ang mga mana crystals, dahil kung maisapubliko ang lahat ng impormasyong ito, ang mga tao sa Japan ay magdurusa dahil sa mapanlinlang nitong mga gawa. Pero hindi naman masamang tao si Gon-hee para hayaan lamang na magdusa ang ibang bansa. Hindi niya hahayaan na masira ang buong Asia dahil lamang sa kagagawa ng isang tao. Maaalala naman na sa mga oras na ito, si Sung Jinwoo ay nakikipaglaban sa mga estatwang bato bilang parte ng kanyang huling pagsubok. Bagamat nalalabanan ito ni Jinwoo, tila hindi ito maubos-ubos at patuloy na dumarami. Sabay-sabay ang mga pag-atake nito at hindi na niya kayang umilan. Kaya naman ginamit niya ang Commander Touch na isang telekinetic power. At sa paggamit niya nito, na-upgrade sa final form ang Commander Touch at naging Dominator's Authority na. Pinag-untog-untog niya ang mga estatwang bato at sabay-sabay naman ang mga ito na sumabog. Tiningnan naman ni Jinwoo ang paligid at napagtanto niyang dapat niyang talunin muna ang malakas na estatwa. Iniangat ng malakas na estatwa ang napakalaking paa nito upang tapakan si Jinwoo, pero mas mabilis si Jinwoo at ito ay nailagan niya. Tumalon si Jinwoo papunta sa ulo nito pero biglang naglabas ng laser sa mata ang estatwa. Ginamit ni Jinwoo ang speed at Dominator's Authority para tumungo sa blind spot ng estatwa. Sa kabila ng malakas na laser nito, matagumpay na nakailag ang napakabilis na Sung Jinwoo. At nakapunta naman ito sa balikat ng estatwa na parang walang kahirap-hirap. Ginamit niya ang mutilation upang espadahin ng napakaraming beses ang estatwa gamit ang King's Dagger. Nagulat si Jinwoo dahil madalas na nakakahati ito ng kahit ano pero tila maliliit na galos lang ang kaya nitong gawin sa estatwang ito. Pero hindi nawala ng pag-asa ang ating bida na si Jinwoo at sinubukang umatake muli. Pero sa pagkakataong ito, doon sa butas at crack sa mukha ng estatwa naman siya pumunta at sinuntok ng napakalakas. Namangha ang makapangyarihang estatwa dahil nagawa ni Jinwoo na saktan ang ginawa niyang malakas na estatwa.
Patuloy na binugbog ni Jinwoo ang estatwang ito at tuluyang napatumba. Ngunit muli naman siyang pinalibutan ng iba pang kalaban. Ginamit niya ang Dominator's Authority at sabay-sabay na bumagsak ang mga kalaban. Napagtanto ni Jinwoo na naging napakalakas niya. Napapalakpak naman sa mangha ang makapangyarihang estatwa kay Jinwoo. At hiningi ni Jinwoo ang pabuya sa pagsubok na ito. Pero mapanghamon ang tugon ng makapangyarihang estatwa na hindi pa tapos ang laban dahil nakatayo pa rin daw siya. Saka pa lamang napagtanto ni Jinwoo na ang tunay na huling pagsubok ay kalabanin ang makapangyarihang estatwa. Lumabas ang bagong pagsubok at kailangang talunin ito ni Jinwoo sa loob ng 10 minuto kundi ay titigil ang pagtibok ng puso nito. Nagpakilala rin ang makapangyarihang estatwa na siya ang architect ng system na nagbigay ng kapangyarihan kay Jinwoo. Mga bro, 999 likes ang goal natin sa video na ito. Paabutin nyo ng 999 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 5. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ang isang malaking gate sa isang high school sa Korea. Nanguna ang surveillance team ng Korea upang tingnan ang kalagayan nito. Kasabay nito, bumuo ng isang team ang Hunters Association at 7 elite hunters ang kanilang nakalap sa pangunguna ni Woo Jinchul. Alam ni Jinchul na hindi sapat at hindi makakatulong ang team na ito kay Jinwoo pero naging handa lang siya. Sa paglapit nila sa gate, lumabas ang madilim at nakakatakot na aura. Napatigil sa takot si Jinchul sa harap ng gate. Hindi ito makagalaw dahil tila siya lang ang nakakadama ng sobrang nakakatakot na aura. Napakalakas naman na ang lumalabas mula rito. Tinanong niya kung may ibang guild ba ang nakaantabay sa kanilang paligid. At sinigurado naman ng mga kasama niya na ang Hunters Guild ay handang rumesponde sa kahit anong oras. Samantala, nagsimula na ang labanan ni Jinwoo at ng architect ng system. Naunang kumilos ang architect at sinalubong si Jinwoo gamit ang napakabilis na galaw nito. Nabigla si Jinwoo sa bilis at hindi nagawang umilag sa malakas na suntok nito. Tila napurnada na ang ating bida. Hindi nagpatinag ang kalaban at nagbigay na naman ng napakaraming mga suntok. Sa pagkakataong ito, nagawang ilaga ni Jinwoo ang mabilis na mga atake ng kalaban. Tuwang-tuwa ang architect sa kanyang nakikita na lakas ni Jinwoo. Sa pagkakataong ito, nakasingit ng suntok si Jinwoo at direktang tinamaan ang mukha ng kalaban. Ngunit sa kabila nito, lalo lamang natuwa at ginanahan ang architect sa labanang ito. Napakaraming mga idea ang pumapasok sa isip ng ating bida. Inisip niya na kaya niyang labanan at talunin ang architect na ito. Sa gitna ng laban, tinanong niya kung bakit ginawa ng architect ang sistema, bakit siya ang piniling player, at kung anong nangyayari sa mundo. At nagpatuloy ang madugong labanan ng dalawa. Ginamit ni Jinwoo ang Dominator's Authority upang umatake sa malayuan. Pero ipinagyabang din ng architect na kaya din nito ang ginawa ni Jinwoo. Ipinakita din ito na lahat ng mangyayari ay nakalatag na kahit mamatay o mabuhay man ang architect. Nagdiskusyon ang dalawa patungkol sa sistemang ito. Tinanong ni Jinwoo kung paano nagawa ang system at kung bakit siya ang pinili. At doon niya nalaman na ang architect ay hindi talaga siya ang nais piliin pero dahil siya ay isang architect at moderator lamang ng player breeding system, wala itong nagawa kundi piliin si Jinwoo. Sa pagkakataong ito, inilabas na ng architect ang buong lakas nito at determinadong talunin si Jinwoo. Pero natapatan ni Jinwoo ang bilis niya at nakipagsabayan ng pag-atake. Ang kanyang mga pandama ay nahahasa at tumitibay. Iba't ibang mga armas naman ang ginamit ng architect. Pero nadarama lahat ni Jinwoo ang paggalaw nito. Mukhang malaking tsansa na manalo ang ating bida. Dahil dito, gulat na gulat ang architect. At sa kalagitnaan ng pag-isip niya, napakaraming pag-atake na ang nagawa ni Jinwoo at tuluyang naputol ang braso nito. Hindi siya makapaniwala na nakadama ng sakit ang architect. Dumating ang pinakamatinding oras ng labanan ng dalawa. Lumalakas si Jinwoo pero humihina naman ang kalaban. At unti-unting nahihiwa ang katawan ng estatwang architect. Dahil dito, naglabas ng napakalaking kalasag ang architect. Pero tila buhangin na lang ito kay Jinwoo dahil mabilis niya lang ito nabasag. At sa wakas, napatumba at lubusang natalo ng ating napakalakas na bida ang architect. Natapos na ang pagsubok na si Jinwoo ang nagwagi. Kaya naman, bilang pabuya, sinagot na ng architect ang tanong ni Jinwoo na ang lahat ng sagot dito ay matatagpuan sa loob mismo ni Jinwoo. Nagpakita ng alaala ang architect at pinapili si Jinwoo kung titignan niya ito o hindi. At upang malaman ang katotohanan, pinili ni Jinwoo na tignan ang alaalang ito. At biglang napunta si Jinwoo sa isang madilim at sira-sirang lugar. Nakita niya ang parada ng napakaraming mga halimaw na hindi mabilang. Ang mga halimaw ay tumingin sa langit, sa direksyon ni Jinwoo. At nakita ni Jinwoo na puno ng gate ang kalangitan. Napaisip ito na hindi ito ang planetang Earth dahil sa mga nakikita niya. At kung ang dami ng mga halimaw na ito ay mapunta lahat sa Earth, hindi mananalo ang mga tao laban dito. Pero mali ang iniisip niya dahil mula sa gates, lumabas ang napakaraming mga may mapuputing pakpak na mandirigma.
Ito ay isang malaking digmaan, ang mga halimaw, laban sa mga kulay silver na mandirigma. Napuno ang lugar ng tunog ng patayan at labanan, at tila ilog na pag-agos ng dugo ang makikita dito. Napakalakas ng mga silver na mandirigma, pero bago pa man nila maubos ang mga halimaw, isa-isang tumigil ang mga silver na mandirigma. May nagsalita ng arais at lumabas ang isang tila anino na nilalang. At lahat ng mga namatay ay isa-isang nabuhay at nagpasakop sa Shadow Monarch. Namatay man ang mga halimaw, pero sila ay naging immortal at lalong lumakas dahil sa Shadow Monarch. At muling sumiklab ang labanan ng Shadow Armies at mga silver na mandirigma. Muling naging matindi ang labanan ng dalawang panig. Ang silver na mga mandirigma na dapat ay mananalo, nabaligtad dahil sa pagdating ng Shadow Monarch. Tila mga insekto na lamang sa Shadow Armies ang kanilang kalaban. At lahat ng namatay sa labanan, kinuha ng Shadow Monarch at ginawang mga tagasunod niya. Ang pagkapanalo ay masisigurado na sana ng Shadow Monarch pero may mga dumating. Sa kabilang banda, sa mundo ng Earth, ang Hunters Association ay natagpuan ang pintuan ng Double Dungeon. Iniisip nila na doon pumasok si Sang Jinwoo at nais nila siyang iligtas. Sa harap pa lang nito, napakalakas na mana naman ang nararamdaman nila mula dito. At sa kanilang pagpasok, ang kanilang natagpuan na lamang ay mga piraso ng basag na bato galing sa labanan ni Jinwoo at ng arkitek. Nagulat ang arkitek sa mga hindi inaasahang bisita. Sila ay sinaway nito dahil baka magising ang kanyang hari mula sa pagkakatulog. At nakita nila si Sang Jinwoo na nakatayo at hindi gumagalaw. Inatake silang lahat ng arkitek at namangha sa lakas ng mga ito. Para sa kanya, ang mga taong ito ay magiging magandang alay para sa hari. Maaalala na si Jinwoo ay napunta sa memorya ng labanan ng Shadow Monarch at mga kulay silver na mandirigma. Pero ang labanang ito ay natigil sa pagdating ng hindi inaasahang mga panauhin. Dalawang napakalaking gate ang lumabas mula sa kalangitan, isang kulay asul at isang kulay pula. Lumabas mula rito ang iba't ibang lahi ng mga halimaw. Ang Ricardo Peitos, Rokan, Ingras at ang Radiru clan ay nandito. Sinimulan din nilang atakihin ang mga Shadow Armies. Sa kabilang banda, tinamaan ng matindi ang ilang kasama ng Hunters Association sa Double Dungeon dahil sa atake ng arkitek. At dali-daling dinala sa likod ang mga sugatan upang pagalingin. Isa-isa namang bumangon ang mga estatwang bato upang kalabanin sila. Nagsalita ang arkitek na kung sino ang mananatiling nakatayo kapag natalo ang mga estatwang bato ay masasaksihan ang pagsilang ng hari. At lumabas ang napakalakas na laser sa mata nito at tinira ang mga tao. Nakailag naman si Choi Jong-in at tinira ng kanyang kapangyarihan ang arkitek. Ginamit nila ang pagkakataong iyon upang basagin ang mga estatwang bato. Pero mas matibay ang mga ito kaysa sa inaakala nila. Bukod sa lakas ng mga estatwa laban sa pisikal na atake, hindi rin tumatalab ang magical power. Lahat ng kanilang kapangyarihan ay nilabas nila pero hindi man lang makatalo ng isang estatwa. Dahil hindi nila matalo ang estatwa, naisip ni Jong-in na gisingin mula sa pagkakahipnotismo si Jinwoo. Inatake niya ng apoy si Jinwoo pero dinepensahan ito ng galit na arkitek dahil si Jinwoo ang itinuturing niyang hari. Inatake naman ng arkitek si Jong-in gamit ang espada. Ginamit naman ng mga tao ang pagkakataon na ito upang malapitan ang katawan ni Jinwoo. Sa isip ni Jinwoo, patuloy niyang nakikita ang digmaan ng Shadow Monarch at mga halimaw. Naisip niya na walang rason upang maglabanan ang mga halimaw at Shadow Armies dahil ito ay labanan talaga ng mga halimaw at kulay silver na mandirigma. Pero nagtataka siya kung bakit inaatake ng mga halimaw ang mga Shadow Armies. Doon niya napagtanto na maaring may hidwaan sa gitna nila. Makikitang nag-uusap ang White Flames Monarch na si Baran at ang Shadow Monarch na si Ashborn. Nagsalita si Ashborn kay Baran na may pagkakataon sana na matapos na ang digmaan ngayon pero pinagtaksilan siya nito. Pero bumisi at tumawa lang itong si Baran, kaya sinakal niya ito at binuhat. Pagkatapos ay tinapos niya ang buhay ng White Flames Monarch na si Baran. Napanood ni Jinwoo ang lahat ng ito. At sa pagtingin niya sa mata ng White Flame Monarch, napagtanto niya na ito ay si Baran na ayon sa kanyang pagkakakilala, ang hari ng mga demonyo. Sa isang iglap naman, ang katawan ni Jinwoo ay naging gaya ng katawan ng Shadow Monarch. May kulay violet na ilaw ang lumabas sa kanang dibdib niya at makikita na dalawang puso ang nasa loob ni Jinwoo, isang puso ng tao sa kaliwa at puso ng Shadow Monarch sa kanan. At lumabas ang napakaraming kulay silver na mandirigma sa langit. Dito natapos ang alaala na ipinakita may Jinwoo. At dito na nagtatapos ang Season 3 Episode 5 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 6, ilalagay ko na yon sa ating channel.